Alright, pag-usapan po natin itong tsa-tsa na isinusulong na naman po sa kamara. Mabigat po na usapin ito ha. At yan po yung pag-uusapan natin sa video na ito. Pero kung hindi ka pa nakasubscribe, make sure na napindot mo yung subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin parating. So, hindi na natin pagtatagalin to. Umpisahan na natin to. Let's go. So yun na nga mga tol. Yan po ang pag-usapan natin sa oras po na ito. Ang sabi po dito, no? Charter change o tsa-tsa sa pamamagitan ng Constitutional Convention isinusulong sa Kamara. Napakarami po na pwede po natin pag-usapin riyan. Pag-usapan riyan sa bagay po na yan, no? Dahil ito po ay isang mahalaga na usapin. Ito po ay may kinalaman sa konstitusyon kung saan iniingatan po yan ng ating gobyerno ng bansa. Dahil kapag yan po ay basta-basta ginalaw, malaki pong problema po yun sa pamamalakad ng pamahalaan po natin o ng gobyerno po natin sa nasasakupan na ito na Pilipinas. So bago po tayo kompleto na magbigay po ng opinion dyan ng mga bagay na pag-uusapan natin, panoorin po muna natin itong maiksing balita na ito sa GMA, no? Play po natin. Balik po tayo sa mga balita dito sa bansa. Muling isinusulong sa Kamara ang charter change o pag-amyenda sa konstitusyon sa pamamagitan ng Constitutional Convention. Sa CONCON, pagbobotohan po ang mga delegadong mag-aamyenda sa konstitusyon. Ayon sa mga naghain ng panukala, layunin nitong baguhin ang ilang malalabuan nilang probisyon gaya ng impeachment proceedings. Balitang hatid ni Tina Panganiban Perez. Muli na namang nabuhay ang usapin ng tsa-tsa o charter change sa inihaing panukala ni House Deputy Speaker Ronaldo Puno at iba pang kongresista. Sa panukala, CONCON o Constitutional Convention ang isinusulong nilang paraan ng pag-amyenda ng konstitusyon. Matapos daw ang 4 na dekada, nakikitang hindi perpekto ang pagkakasulat dito dahil sa mga malalabong probisyon na nakakaapekto raw sa pagbabago, pagpapanagot at pagtitiwala sa institusyon ng gobyerno. Partikular na tinukoy ang probisyon kaugnay ng impeachment proceedings at ang kontrobersyal na katagang shall forthwith proceeds na naging magkakaiba ang interpretasyon at naging dahilan ng mainit na debate. Tinukoy rin ang mga malalabong probisyon kung ang Kongreso ay kikilos bilang isang joint body o bilang magkahiwalay na kapulungan. Sabi pa sa panukala, ang isang konstitusyon na walang textual precision ay hindi maaasahang gabay para sa pagkilos ng gobyerno at maaari pang mamanipula. Sa isinusulong nilang CONCON, magkakaroon ng 150 delegates na pipiliin sa pamamagitan ng isang eleksyon sa May 11 ng susunod na taon. Such a constitutional convention is timely, especially because of more recent events. Yes. Where I believe that the efficacy of government organizations and institutions are being reviewed by the general public. May iba pang hiwalay na panukala para sa CONCON na inihain na sa Kamara, kasama ang para sa pagpapababa sa minimum age requirement ng mga gustong tumakbong presidente, vice-presidente at senador. This is a part of our principle of inclusivity. We don't see any reason why age should be a restriction for anybody to be part of nation building. And we realize, Mr. Chair, that the youth is, their idealism and their patriotism can also be used as a way to, help the government. Pero ang Makabayan Bloc, tutol sa pag-amyenda sa konstitusyon dahil baka raw alisin ang mga proteksyon sa national patrimony, anti-political dynasty, mga karapatan natin at iba pa. Kaduda-duda rin daw ang timing. Papalapit na ang 2028. So again,
lalong lalakas ang hinala ng ng taong bayan na muli na namang itutulak ng Kongreso ang usapin ng pagbabago ng term limits or term extension. Dahil may mga panukalang batas para sa charter change na hindi pa naire-refer sa komite, nagtakda ng susunod na pulong sa December 3. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Alright mga tol, so narinig naman po natin itong pinag-uusapan o talakayan po patungkol po dito. Dahil noon pa po ito, no? Gusto magkaroon po ng mga pagmabago. Kung di po tayo nagkakamali, disclaimer lang, no? Narinig naman natin, ito po ay muli na isinusulong. It's not the first time na ito pong Chacha ay isinusulong. At ang pinaka big deal po na isa dito ay kapag nagkaroon po ng mga pagbabago ay yung term limit, tama ba? Yung tagal, duration ng pag-upo, halimbawa po ng presidente, ng pangulo, at iba pang posisyon, maaari po, posible, no? Do your own research, but para sa akin po, yan po yung pagkaunawa ko dyan na, kasi nga, constitutional nandiyan po yung mga malalaki, mga big deal na mga foundation kung ano po ang merong mga batas po sa ating bansa. No, nandiyan po nakalagay yung mga karapatan ng pantao, diba? Etc. etc. But ang pinakausapin dito at magiging issue ay kung ito po ay gamitin para magkaroon po ng extension sa kasalukuyan po na administrasyon. Halimbawa ni President Bongbong, doon po nagkakaroon po ng issue ng usapin dyan dahil hindi po lahat papabor dyan. Hindi po lahat sasabihin na yan po ay tama na gagawin po ng mga tao. Dahil una, no, kailangan magkaroon po ng magandang rason dyan bakit gagawin yan. Diba? Tama ba na mas matagal pa na umupo ang ating kasalukuyang pangulo? And pangalawa, 'di ba? Kung pag-uusapan naman yung mga patungkol sa impeachment trial, sa tingin ko dun sa pangalawang dahilan na pwedeng gagawin diyan o rason nila, para sa akin mas maganda pa nga yun, mas maigi pa yun kaysa sa dahilan ng term extension or pagpapalawig ng tagal ng pamumuno o pag-upo sa isang posisyon sa gobyerno. Yung patungkol sa impeachment, mas maigi pa nga po kung titignan kasi 'di ba pinakita naman sa atin yung kumbaga tila constitutional crisis na naganap nung isagawa po yung impeachment trial. Hindi yun umusad, 'di ba? In-archive pa po. Nagkaroon po ng kalituhan doon ng marami. Iba yung interpretation ng iba't ibang mga opisyalis, 'di ba? Number 1 na po yung sa Supreme Court, 'di ba? Kayo pong huhusga hatol, 'di ba? Ako po ay naniniwala dapat naman talagang may gawing pagbabago sa impeachment trial lalo na dahil pag merong impeachment trial, pagpapakita yun na may accountability yung mga higher official ng ating sa ating gobyerno, no? Pero kapag yun hindi ma-implement ng maayos, matino, no? Meron pong pandaraya, meron pong bias na pagtingin, may mga botohan na sila rin nagbobotohan para ay archive, 'di ba? Yan po yung issue diyan. Yan po yung problema, 'di ba? So bago po tayo magpaalam, no? Basahin natin ilang comments dito sa video na pinanood po natin. Sabi dito, dapat nila i-prioritize ang paglagay ng reasonable qualification sa mga public officials, saka pagban sa mga kurakot at convicted officials in rerunning. And of course, pagtanggal ng economic restriction. So wala akong masyadong ma-comment sa sinabi dito ni Kwai IMM, no? Patungkol sa pagpa-prioritize sa mga qualification requirements para makapasok sa public offices ba? Tama? Pagiging public official. Ako po'y wala naman masyadong sasabihin dyan dahil mukhang tama naman yun. Mas higpitan pa. At nakikita natin may pangangailangan talaga na realidad po yan. No? May pangangailangan talagang gawing paghihigpit, pag-aayos po sa mga patakaran. Diba? Kagaya po niyan. Diba? Yung mga
tumatakbo na senado o anumang posisyon sa gobyerno, tapos merong kaso, di ba? Dapat mas mabusisi na yun, mga pag-aralan yun, para mas maging maayos yung mga makakaupo. Alam mo na hindi sila pagdududahan ng mga tao. Sabi dito, dapat lang po isulong, naghihirap ang mamayan. Sabi ni isa, impeachment lang alam nitong mga to. Ito mukhang DDS po ito, no? Kontra kagad siya sa impeachment. Ang impeachment trial po ay on both parties po yan, diba? Doon sa inaakusahan at doon siyempre sa pagtingin sa akusasyon, diba? Kung may dapat talagang panagutan, ibig sabihin hindi siya one-sided, trial nga po doon po mapapatunayan kung siya po'y guilty o hindi. Kapag hindi siya guilty, diba, may mga evidence, may pagtatanggol niya sarili niya. Pero kung guilty po siya, doon po siya mahahatulan ng naaayon sa batas. So ito naman si Boy Contre, no? So yan po yung mga mahirap, no? Kaya nagkakaroon po ng problema sa usapin po na katulad po niyan, no? Nagkakaroon po ng problema. So yan po yung comment na binasa natin kanina. Hindi yata kita kanina, no? Anyway, bago tayo magpaalam, last na comment. Set up to para ma-impeach si Sara, tapos kung bababaan ng age ng tatakbo, presidente sigurado Sandro na naman ang papatakbuhin. So kung ako ang tatanungin, 'di ba, may issue nga doon pagdating sa mga pagtalakay sa pagkakaroon ng posisyon, yung extension ng term, 'di ba? Yung requirements, pwede maging bias din yan, pero ako po agree para mapanagot si Sara. Kung may dapat siyang panagutan, dapat siyang litisin, no? Hindi yan gaya ng ganyan na tinenga, nilalangaw na po, no? Hindi po dapat ganun. Unfair po yun para sa mga mamamayan po natin. Pero kung may usapin pang kay Sandro, ano man, yan, dapat bantayan din yan. Pero dapat din bantayan lalo yung impeachment, no? Mga kaugnayan sa korupsyon. So ngayon na nga, magpapaalam na tayo. Ikaw, ano masasabi mo sa video po na ito? Pabor ka ba sa charter change o chacha? O 50-50? Meron ka lang ilan diyang agree ka, meron ding part na hindi ka agree. Agaya ko, agree ako na hindi ako agree. Kasi una, agree ako baguhin para sa improvement. Katulad po na sa impeachment, hindi dapat nauulit na yung ganun, no? Bias and very unfair para sa lahat, lalo na sa mga mamamayang Pilipino. Pero pagdating sa ibang mga bagay, no, controversial na term extension, etc., diyan po ako duda at maaari po mag-disagree po dyan. So ikaw, ano masasabi mo? Comment down below, pag-usapan natin sa comment section, and please do not forget to hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin na parating. See ya ulit sa susunod na video.